success and life stories. So first, contextualizing success. Contextualizing success, ang tagumpay ay bunga ng tiyaga, sakripisyo at pagbangon mula sa pagkabigo. So, ipinapakita nito ang tagumpay ay hindi madaling makuha. Kailangan ng sakripisyo, pagsisikap, dedikasyon sa buhay at pagkatuto mula sa pagkakamali o kabiguan bago makamit ang tagumpay. Example, si Thomas Edison ay maraming beses nabigo. Siya ay hindi sumuko. Naging matagumpay siya. Ipinapakita nito ang kabiguan ay maaaring maging daan sa tagumpay. So kailangan nato maging mapasinsya sa nga tanan nga bagay kay pag-abot sa panahon makukuha ito nato through sa nato dedikasyon sa buhay. So ikaduha, empathy development. So ang empathy development, ang pagbabasa ng talambuhay ay tumutulong upang mas maintindihan at makiramay tayo sa ibang tao. For example, parang kaya pinapahhiwatig is parang kailangan nato kilatison, kailangan nato basahon ang damdamin sa ibang tao. Pero sa naton pagbasa or pakikiramay, doon makukuluan ang magpakikipagkapwa-tao nato. So ang empathy development, ang mga talambuhay o biographies ay tumutulong sa atin na maunawaan ang buhay, damdamin, desisyon at mga pinagdadaanan ng ibang tao. Dahil dito, mas matututo tayong umunawa at makiramay sa kapwa. Example si Niniya, kapag binasa natin ang buhay ni Jose Rizal, maintindihan natin ang kanyang mga sakripisyo para sa bansa. Dahil dito, mas na-appreciate natin ang kalayaan at mas natututong magpahalaga sa bayan. So, di ba, para sa Jose Rizal, hindi nga kay kon ang sayo nga tao, aramon muna nato ang kanya story sa kanya buhay. Ang bago pa, dirikit makakapaghusga dayon. So ito na. Uncontextualizing success, parang mini siya ang tagumpay. Hindi ka ng empathy development man. Ang pagbabasa ng talambuhay ay tumutulong upang mas maintindihan at makiramay tayo sa ibang tao.